So in Matthew chapter 13, 44 to 46, this is only 70 words in a King James Version. Pero 70 words, napaka-powerful ng mensahe na to. It's about the parable about the hidden treasure and the parable about the great pearl, no? Great price of the pearl. Okay? Siguro pakibasa natin sa Tagalog, Sister Beverly. Can you help me to read in Yes, Tagalog? Tay. Matthew Sige. 13 po. 44 to 46. Amen. Sabi niya po dito, 44 to 46, purihin ng Panginoon sa kanyang mga buhay na salita. Magsimula po tayo sa 44. Ang kaharian ng langit ay tulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siya, umalis at binenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. 45, ang kaharian ng langit ay tulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya at pinagbili ang lahat ng kanyang ari-arihan at binili ang perlas na iyon. Okay. So, ang Amen ganda, po. di ba? So, these two parables is almost have the same meaning. Okay? Una, yung hidden treasure na nakita nung isang magsasaka, although hindi niya naman hinahanap, siguro napadaan lang siya, una-una, hindi naman kanya yung field, yung bukid na yon. So, eventually, he is not looking for it. But, it so happened that he was there, nakita niya. So, ang ginawa niya ay itinago niya, tinabunan niya uli, at binenta niya, umuwi sa bahay niya, binenta niya lahat ng kanyang ari-arian, at binili niya yung bukid na yon. Okay? Tapos, yung pangalawa is again, the kingdom of heaven is like a merchant man seeking goodly pearl. So ito naman, ang kaibahan naman nito ay naghahanap siya. So buong buhay niya, hinahanap niya yung napakahalagang perlas na yun, yung magandang perlas. Pero may nakita siya na isang perlas, he called it one pearl of a great price. So sobrang mahal. So high value, no? Yung perlas na yun. So sabi diyan, he went and sold all that he had and bought it. Pareho silang ginawa ng farmers. Yung farmers, ang ginawa niya, nung umuwi siya, binenta niya lahat ng kanyang ari-arian at bumalik siya dun sa bukid at binili niya, no, sa may-ari. Kasi hindi naman kanya yon. So it's the same with the merchant. Ang sabi dito ay nakita niya yung mamahaling product na yon at ganun din ang ginawa niya. He went, he sold all that he had and bought it. So pareho silang pinili yung napakahalagang kayamanan na yun na kanilang natagpuan. It so happen na magkaiba ho sila. Yung merchant o yung businessman ay talaga naghahanap. Yung isa naman, hindi niya hinahanap. It so happen na nakita niya, nagpakita sa kanya. Alam nyo, minsan ganun din tayo. Ah, may mga pagkakataon na naligtas tayo sa Panginoon because maari, hindi naman natin sinasadya na maghanap ng katotohanan. Pero nayaya lang tayo sa church o nasabihan lang tayo, na-invite tayo, whatsoever. Pero nakita natin na napaka-importante pala at nakita natin yung halaga ng ng kingdom of God, ng kaharian ng Diyos. Pero the other thing is, may mga tao talagang hinahanap nila yung katotohanan. At sa kanilang paghahanap, talagang matatagpuan nila. Okay? Yung kaharian na yon. Okay? So, that is, na? So, Jesus present His kingdom as priceless. So, ipinakita ng Panginoong Yesus na yung kanyang kaharian ay napaka-valuable. O pag sinabi din priceless, napakataas ng value. Di ba? As priceless treasure to man. So, hindi lahat nakakakita ng bagay na to.
Hindi lahat nakakasumpong dahil sabi nga, maraming tinawag pero kokonti ang napili. Yung iba tinawag na sa kaharian ng Panginoon pero hindi na nakita yung value. So maraming umaalis. Maraming tumitigil sa paglilingkod. Maraming umaayaw pagdating sa paglilingkod sa Panginoon o pagdating sa kaharian ng Diyos. Pero pag nakita mo na yung napakahalagang kayamanan ay ando doon sa kaharian ng Panginoon, then eventually you will be like a farmer na hindi niya nabibitawan yung kayamanan na kanyang natagpuan. You will be like a merchant na hindi niya na lulubayan. Kahit ibenta niya pa lahat ng kanilang kayamanan, makuha lang yung napakahalagang product na yan. So, and upon realizing its worth, Jesus illustrates the cost that must be paid to possess it. Hindi ho maliit na halaga. Okay? Hindi ho maliit na halaga. Ang sabi ho dyan sa parable na yan, sa talinhaga na yan, ibinenta nila lahat ng kanilang meron. Lahat ng kanilang ari-arian para lang mabili yung napakahalagang kayamanan na yon. So the coming into the kingdom is completely life-changing. Tama po ba? So pag ikay nasa kaharaan ng Panginoon, totally, must be 100% na kaya mong talikuran ang lahat ng tinatangkilik mo para lang makamtan yung natatagong kayamanan sa kaharian ng Panginoon. Okay? So, what is the subject of these parables? Ano ang pinag-uusapan dito sa parables na to? Walang iba kundi ang kingdom of God. So, wala tayong ibang pag-uusapan. It's not the kingdom of this world. Although alam natin may kayamanan dito sa mundong ito. But it is not talking about the kingdom of this world. You remember Satan? Nung dinala ni Satan si Jesus during the temptation, during the fasting, dinala siya doon sa mataas na bundok, sa pinakamataas na bundok. At ipinakita ni Satan yung lahat ng kayamanan. No? Parang sinabi niya, oh, nakikita mo ba lahat ng kayamanan na yan? Ibibigay ko sa iyo yan. Tinitempt, no? Tinutokso niya ang Panginoong Yesus. Ibibigay ko sa iyo yung lahat ng yan. Sambahin mo lang ako. Di ba? Sambahin mo lang ako. I will give it to you everything. So, hindi ba? Marami tayong nababalitaan na they're giving their souls to Satan in exchange of money, in exchange of wealth, in exchange of being famous. Di ba? So marami tayong nababalitaan, mga celebrity like Michael Jackson, o kung sino pa yung mga si Madonna. Oh? They sold their soul para lang for the fame, para maging sikat sila, para makuha nila lahat ng kayamanan na gusto nila. But eventually, that is not God's will, okay, for us. Okay? So what is the subject of this parable? It's about the kingdom of God. And there are two new pictures of likeness of His kingdom. Gaya ng kanyang kaharian is hidden treasure, natatagong kayamanan. So pag sinabing natatagong kayamanan, pag nasumpungan mo yan, eventually, there will be great joy in you. Okay? Para kang hindi lang yan hindi lang yan tumama ka ng loto ha. Eventually wala sa atin dito dapat tumataya ng loto. Kasi that is Satan's way para lang malure o madaya tayo, para lang magkaroon tayo ng greediness sa ating buhay. Oh, siyempre, pagtataya ka sa halagang magkano ba? Sa maliit na halaga, pero bilyon ang tatamaan mo, di ba? Parang, wow. So, that's a great temptation. So, wag natin gagawin. Amin po ba? So, the two new pictures of likeness of the kingdom is, number one, letter A, it's about hidden treasure. And letter B, it's about pearl of a great price. So, pag pinag-usapan natin ng treasure, it is, a meaning niyan, it is a wealth, or it defined as wealth, defined as abundance of any kind and any form. So wealth, abundance of any kind and any form, something assigned with high value and high worth. So God's kingdom is certainly treasure.
So, ang kaharian ng Diyos ay tiyak na tiyak tayo na ito ay treasure. Or it is a wealth. This is an abundance. Kaya, most of us, sa atin, pagbilang mga anak ng Panginoon, di ba, nakaka-experience tayo na ibinibless tayo ng Panginoon, hindi tayo nagkukulang sa mga bagay na kailangan natin. Nagkakaroon tayo ng kagalingan sa mga sakit na meron tayo. Kung babasahin niyo Psalms 103, grabe yung benefit sa atin ng Panginoon sa Psalms 100. Nak, Beverly, pakiwasa, pwede ba? Para mas Amen, makita Tay. natin how Psalms God bless us. 103 po. Hindi ko na ilagay dyan, pero parang bonus na lang yan. Psalms 103 verses 1 to 8. Gusto nyo isa-isahin? Tingnan natin. Sige, Psalms 103 verses 1 to 8. Amen. Ang sabi po dito sa Tagalog. Praise God. Purihin mo, Panginoon. Ayan. Sabi niya po dito, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa, at lahat ng nasa aki magsipagpuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa, at huwag mong kaliligtaan mabubuti niyang gawa. Ang lahat kong kasalanan. Huwag mong kaliligtaan ang mabubuti niyang Gawa. magawa. So that's second. Sabi niya po, ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawad. At anuman ang Lahat aking ng sakit, kasalanan, isahin natin na. Ang lahat ng kasalanan, siya yung nagpapatawad. at Is anumang that a benefit? sakit sa akin, Anumang sakit, ginagamot niyang lahat. diba? Okay. Next. Sa bingit ng kamatayan, ako'y iniligtas. At Okay. pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Okay. Sa sarili ang dulot niya'y kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan. Katulad ng agila, ang taglay kong kalakasan. Si Yahweh ay humahatol, ang gawad ay katarungan. Nagtatamo ng inapi ang kaniyang karapata. Mga plano niya't utos kay Moises ibinilin ang kahangahangang gaway na saksihan ng Israel. Si Yahweh, Amen. okay na po tayo hanggang 6-7 po. Hanggang 8 na. Si Yahweh ay mahabagit. Si Yahweh ay mahabagit mapagmahal, hindi madaling magalit, wagas ang pag-ibig. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim yaong taglay niya'y galit, hindi niya kinikimkim. Di katumbas ng pagsuway kung siya ay magparusa, hindi tayo sinisingil, bagamat tayo'y may sala. Hanggang 10 tayo. Okay na yan, Nak. Okay na yan. Tingnan nyo yung mga verses na yan. Hindi, grabe yung benefits sa atin when we are in the kingdom of God. Nagpapatawad, nagbibigay ng mabubuting bagay, nagpapatawad, nagpapagaling, nagbibigay ng protection, di ba? So nagbibigay ng kalakasan, He's renewing our strength like an eagle. He give judgment, right judgment. Hindi siya nagagalit, banayad kung magalit, di ba? Kung magmahal ay sagana. Ang sabi pa doon kung gaano kalayo, kung babasahin niyo pa yan, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, ganun niya inilalayo ang ating kasalanan sa Kanya. Di ba? Hindi siya nagpapatawad ayon sa laki ng ating ginawang kasalanan. So, di ba? Ngari, nagkasala tayo. Ang penalty ng kasalanan natin for example, nagkasala ka, so the penalty is 1,000. Pero hindi na tayo sisingilin ayon doon sa laki ng penalty. Siguro sabihin niya sa atin na, sige na, bayaran mo na lang 5 piso na lang. Hindi ba? Ganun tayo. Kasi kung yung laki ng kasalanan natin ay katumbas ng kaparusahan, ay wala na mabubuhay sa atin ngayon. But because of the great mercy of God, His love for us,
So yung laki ng kasalanan natin, hindi niya tayo sinisingil katumbas ng laki ng bayad. Amen po ba? So that is, yun yung mga bagay na meron doon sa kaharian ng Diyos. So God's kingdom is certainly treasure, and treasure in which man's deepest needs are bountifully met and the soul finds peace and satisfaction. So Jesus revealed the binding reality about our hearts when he said, "Where your treasure is, there your heart will be also." So sabi sa Matthew 6:21, kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Doon mo makikita kung nasaan ang kayamanan natin, kung nasaan yung heart natin. Amen? So kung ang heart natin is sa mga bagay na dito sa lupa, mga material na bagay, whatever is it, I'm sure the Bible will not lie about it, that your heart is there. Okay? Your heart and what your treasure are tightly entwined. Hindi mo pwede paghiwalayin yan. And it's readily observable. You could say they are inseparable. So yung treasure, yung heart mo ay hindi pwedeng magkaiba. Hindi pwedeng magkahiwalay. Heart and treasure. So ngayon pa lang, check mo na yung heart mo o yung kung nasaan yung treasure mo, kung asan din yung heart mo. Okay? So, number 4, the treasure of the kingdom of heaven would then possess the highest king. Tama? Yan ang unang-una makikita natin sa kaharian ng Diyos. When you enter into the kingdom of God, when you belong to the kingdom of God, it means you possess the highest king. Merong hari na nagahari sa iyo. And then you have a perfect moral government. Merong kautusan na nag-iingat sa iyo, na nagbibigay sa iyo ng guidelines, na magtuturo sa iyo ng dapat mong lakaran. And there's also a provision o yung pagbibigay ng kanyang kaharian, lahat ng kailangan mo. Take note, it is in abundance and protection absolute. Hindi lang provision, hindi lang ipiprovide ng Lord lahat ng kailangan mo sa kanyang kaharian. Kanyang kaharian, andun din ang tinatawag natin protection. Absolute protection. Iingatan ka ng Panginoon. Okay? In 2 Chronicles chapter 29, verse 11, pakibasa sa Tagalog para mas maintindihan natin. 1 Chronicle 29:11. Amen po. Ayan, sabi po dito, 11, 1 Chronica 29:11. Sa inyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Purihin po ang Panginoon. Wow, grabe na. Inaawit natin yan, for yours is the kingdom. Amen? Dinudugtong natin yan doon sa the Lord's Prayer. For thine is the kingdom, thy power, thy glory. Ano ba yung makasunod doon? Di ba? So, in 1 Chronicles 29:11, we acknowledge that nasabi natin, yours, O Lord, is the greatness. You have the power, you have the glory, you have the victory, you have the majesty, for all that is in heaven and earth is yours. So hindi kay Satan yan. Lahat ng makikita natin dito sa mundo, sa Panginoon yan. Okay? Yours is the kingdom, O Lord, and you are exalted as head over all. You are the king. No? You are the king over all. Psalms 145, pakibasa rin po sa Tagalog. Psalms 145 verse 13. Verse 13 po, ang sabi po dito,
Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Hindi ka bibiguin sa bawat pangako pagkat Diyos ay tapat. Ang kanyang ginagawa kahit ano ito ay mabuting lahat. Purihin ng Panginoon. Wow, amen. Your kingdom is an everlasting kingdom. Okay, number 5, type of those who find treasure. Ito yung kanina sinasabi natin. The farmer stumbled across the treasure existence in a field that he had no rights to. So, naparaan lang siya doon. Hindi naman kanya yung field, hindi naman kanya yung bukid. Mas naparaan lang siya doon. Ah, kung aangkinin niya yung lupa, eventually, ano siya, trespasser. So, pwede pa siyang mapahamak. Pero ang ginawa niya, tinabunan niya muna at gumawa siya ng paraan para mapatakan niya. Okay? So, tingnan niyo. Tapos pangalawa, the merchant was in search of such treasure. Ito naman yung naghahanap siya. Talagang business niya to, no? Trabaho niya to na talagang saliksikin, hanapin yung natatagong kayamanan. Okay? In Proverbs chapter 2 verse 4, basahin din natin sa Tagalog, Sister Beth. Proverbs chapter Amen. 2 verse 4. Praise God po. Ang sabi po dito, verse 4, kung ito ay parang pilak na iyong hahanapin at tulad ng ginto na iyong miminahin. Okay, miminahin. So it's just like a hidden treasure. If you seek her as silver and search for her as for hidden treasure. Okay, Proverbs 25 verse 2. Amen. Sabi po dito, 25 verse 2, kalwalhatian ng Diyos, nabalutin ng hiwaga ang lahat ng bagay at karangalan naman ng hari na ito'y saliksikin. Amen po. Okay. So tingnan nyo ha. Isa na makikita natin na katangian ng Diyos is gusto niya sa atin na nagsasaliksik tayo. We're looking, searching, no? Hindi lang basta dumating lang sa atin or whatever. Ang sabi diyan, it is the glory of God to conceal. So parang sinasabi dito na ang Lord, minsan tinatago niya yon, pero ibinibigay niya yon sa mga taong nagsasaliksik. Pansinin niyo sa mga parables. Hindi hindi binibigay ng Panginoon yung kahulugan ng parables unless yung mga apostol, mga disciples ay nagtatanong sa kanila. Nagtatanong, ano po ba ang kahulugan ng talinhaga nito? Then that's the time na sinasabi ng Panginoong Yesus kung ano yung kahulugan ng talinhaga. Just like the kingdom of God, ganun din tayo. Na pag napabinong tayo sa kaharian ng Panginoon, it must be isa sa mga dapat nakatangian natin is natututo tayong magtanong sa Lord, natututo tayong magsaliksik sa Panginoon. Amen? Dapat nagtatanong talaga tayo sa Panginoon. Nung minsan may nabasa ako dun sa aklat ng Joshua, kumbaga Joshua chapter 8 yata yun, o chapter 9. Merong isa doon na tribo na hindi nila sinakop. Kasi nagpanggap at nakiusap sa kanila, nagpanggap na malayong lugar, dinaya sila, nakiusap sa kanila na wag nyo kami papatayin, gawa tayo ng kasulatan na hindi nyo kami sasaktan o papatayin. Di ba? Tapos naniwala naman yung mga Israelita, sila Joshua, naniwala sila na na yung time na yun. So, hindi nila pinatay. Gumawa sila ng kasulatan. So, hindi nila pinatay yung mga isang tribo doon, yung mga naninirahan doon sa Kanaan. Pero nakita nila, nalaman nila na malapit lang pala doon sa lugar nila. Parang 2 araw lang ng paglalakbay, ando doon na. No? Tapos, wala na sila magawa kasi gumawa sila ng kasulatan. At ang sabi doon, ah, nadaya sila kasi hindi sila kumonsulta sa Panginoon. Hindi nila kinonsulta, hindi sila naghanap kung ano yung kalooban ng Diyos.
Kasi, di ba, utos ng Panginoon lahat ng mga nakatira doon sa Kanaan, patayin nila. But because siguro, akala nila lahat okay, no? Hindi nila alam na nadaya sila, so hindi nila pinatay yun. Ang ginawa nila ng mga alipin. Pero ang striking verse sa akin doon ay yung sinabi doon na they did not consult the Lord. No? Hindi nila kinonsulta ang Panginoon. Hindi nila hinanap kung ano yung will, kalooban ng Diyos. Okay? Alam niyo po, minsan ganun. We have to consult God. We have to search for His will. At pag ganun ginagawa natin sa kingdom of God, kaya no, Matthew 6:33, seek ye first. Pag sinabi seek ye first, you have to action. You have to act on it. Di ba? Kailangan ng action. Hindi pwedeng you seek first the kingdom of God pero wala kang gagawin. Tama? Okay. So Proverbs 25 verse 2, also number 6, the kingdom is available to all. Tandaan niyo yan. Because lahat tayo nais ng Panginoon mapabilang sa kanyang karyan. Lahat. Lahat tinawag. Lahat. Naalala ninyo yung kwento ng Panginoon, the wedding on a great banquet. Lahat doon ay binigyan ng invitation. Pero yung mga unang inanyahan, ayaw magsipunta. Yung pangalawang inanyahan, hindi rin nagsipunta. Yung pangatlong inanyahan, hindi rin nagsipunta. Pero as you can see, kaya sabi ng Panginoon, compel them to come. No? That is, in Matthew chapter 25 yata yan. Compel them to come. So pilitin nyo na ang lahat ay umattend sa kasal ng aking anak, sabi ng hari. So it's just like that. The kingdom is available to everyone. So anuman ang estado ng buhay mo, no matter how diverse in poverty or wealth, no, the kingdom of God is available and affordable to all. Diba, tinawag naman tayo ng Panginoon, hindi naman tayo mayayaman. Tinawag tayo ng Panginoon, karamihan nga dito, mga dukha. Pero hindi pinagkait ng Diyos yung kanyang kaharian sa mga dukha. Although may mga tinawag din na mayayaman. Marami tayong makikita ganyan na, oh, mayayaman, wow, tinawag ng Lord. Di ba? Si Manny Pacquiao. Kailan ba tinawag si Manny Pacquiao? Kailan ba siya na born again? Nung hindi pa ba siya boksingero? Hindi. Na born again si Manny Pacquiao when he was already a billionaire. Tama? Billionaire na siya. No? Nung siya tinawag ng Panginoon. So, the kingdom, Christ Jesus is the one discovery that is worth all we are and we have. Okay? So, tandaan nyo yung natagpuan ni Manny Pacquiao na kaharian is the same. Hindi porket mayaman siya, ibang kaharian yung kanya matatagpuan. Equal tayo. Ako na mahirap, yung natagpuan ko na kayamanan sa Panginoon, yung kanyang kaharian, is the same with Manny Pacquiao. Amen? Hindi sinabi ng Panginoon, ikaw mahirap, ito lang yung kayamanan na para sa iyo. Ikaw naman mayaman, sobrang yaman mo, mas malaking kayamanan. Hindi ho ganun. We are being given equal. We are being given equal. Although siguro sinasabi natin na minsan pinagkakatiwalaan tayo ng Panginoon with the talent. May binigyan ng 5, may binigyan ng 2, may binigyan ng 1. It doesn't matter how much God has given you. Ang importante doon, gaano mo ginamit yung talento na yun. Amen? Okay. So, the kingdom is available to everyone. And the kingdom, Jesus Christ, is the one discovery that is worth. Natagpuan natin, walang iba, kundi ang Panginoong Yesus. Yung natagpuan ni Manny Pacquiao, nung siya'y napakayaman na ikaw natagpuan mo rin, ako rin natagpuan ko na ako yung mahirap pa lang, What I mean, yung level ng ating estado sa buhay, it doesn't matter. Iisa ang ating natagpuan. Walang iba kundi ang Panginoon Jesus. Okay, a full understanding of our lack to pay equal to the word of the kingdom is important, which is in line with God's seemingly impossible demand that all buy from Him gold without money. The cost is the same to all. Lay down your rebellion to Him to receive the gift of God. In Isaiah chapter 55, 1-3, pakibasa sa Tagalog.
Isaiah 55, 1 to 3. Amen. Ano ko lang, Sabi po dito, 1 to 3, Isaiah 55, 1 to 3, ang sabi po dito, sinabi ni Yahweh, narito ang tubig, kayong mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay lumapit din dito. Bumili kayo ng pagkain at ito'y kainin ninyo. Bumili kayo ng alak at gatas kahit walang salaping pambayad. 2, bakit gumugugol kayo ng salapi sa mga bagay na hindi nakakabusog? Bakit ninyo inuubos ang perang kinikita sa mga bagay na sa inyo ay hindi nagbibigay kasiyahan? Makinig kayong mabuti sa akin at sundin ang utos ko, at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. 3, makinig kayo at lumapit sa akin. Sundin ninyo ako at magkakaroon kayo ng buhay. Isang walang hanggang kasunduan ang gagawin natin. Pagtitibayin ko ang aking walang hanggang pag-ibig kay David. Hallelujah. Salamat po sa salita ng Diyos. Amen. Kahit walang salapi. Hindi ba naintindihan niya? Kahit walang salapi. So, ibig sabihin, it doesn't matter if you are poor or if you are rich. Pagdating nga dun sa Revelation, hindi ko na nailagay dito, yung Revelation chapter 3, kahit mayaman siya, pero sabi ng Panginoon, ang tingin ko sa iyo, dukha ka. So, bumili ka sa akin. Okay? Ng ginto. Dalisay na ginto. Mababasa yun in Revelation chapter 3. Okay. So, even though you have no money, you can buy. Amen? Because this is available to everyone. Amen po ba? Hindi exclusive lang, ang pwede lang bumili dito yung yung may pera lang yung yung pwede lang lumapit sa kaharian ng Diyos, yung mga mayayaman lang Hindi. Amen? So, alam niyo yung kaibahan pagdating doon sa kaharian ng kaaway. Have you remember is sa Revelation, yung pagdating na yung 666? Hindi ka pwedeng bumili kung wala kang tatak. Yun naman ang difference. Okay? Dito naman sa kaharian ng Panginoon, ang kailangan lang maibigay mo yung buong puso mo. Yun yung mahalaga sa harapan ng Diyos. Okay? So number 7, heaven's joy is your joy when our heart is moved by love for the King and His kingdom. So magkakaroon ka ng kagalakan, makalangit. Pag ang puso mo ay naibigay mo at inibig mo yung hari at ang kanyang kaharian. So yung salvation, yung kaligtasan, it brings true joy because heaven's treasure is now in you. Amen? Yun ang unang-unang gagawin ng Panginoon is bigyan ka ng salvation. And that salvation is already a treasure. Okay? In Habakkuk 3:18, pakibasa po sa Tagalog. Habakkuk 3:18. Amen. Sabi po dito, Habakuk 3:18. Magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Wow. So nagkakaroon ng kagalakan talaga pag alam natin ang Panginoon ang magliligtas sa atin. Luke 15:10. Pabasa po sa Tagalog. Luke 15:10, sabi po dito, sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil isang makasalanang tumalikod sa kasalanan. Amen po. So imagine isang kaluluwa lang. That's already a treasure. Alam niyo po kasi sabi maraming treasure, maraming kayamanan sa kaharian ng Panginoon. Even you become a treasure. Kasi yung kaluluwa mo. Yung sinasabi ng Panginoon, makamtan man daw ng tao ang lahat ng kayamanan sa mundong ito. Ngunit mapapahamak naman ng kanyang kaluluwa anong ganansya nito para sa kanya. So what does it mean? Ibig sabihin, yung kaluluwa na meron ka ngayon ay napakalaking halaga na sa harapan ng Diyos. At pag may isang kaluluwa na nagsisi sa kanyang kasalanan, sabi diyan, there is joy before the angels of God. Even the angels are rejoicing
for just one like you, for just one sinner who repents. Amen? Okay, number 8, when do you suppose the heart became determined to pay any cost to have and completely possess the treasure? Ah, kailan ba, no? Magiging determinado yung puso natin para lang makamtan yung treasure na yon. Okay? Okay. So, ang pinag-usapan natin dito is yung heart mo is enough already because that is what your treasure is. Yung sinabi natin kanina, binasa natin kanina, kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang puso mo. We are not talking about how big. We're not talking about how much. We are talking about your heart. Okay? Because that is what you can give to God. Ako hindi ako makapagbigay sa Panginoon ng mga material na bagay. Sabihin ng Panginoon, kulang yan. Hindi sapat yan. Pero I can give my heart to God. Sabihin ng Lord, that's enough. Your heart is what I need. Because it represents, when we give our heart to God, it represents our whole life. It represents our whole treasure, buong kayamanan natin. Amin po ba? Di ba? Napakaganda. Kaya nga, when you give your life, you have to give it 100%. Once you give your life to God, hindi mo pwede, Lord, kalahati muna ha. Hindi pwede. Kalahating puso, hindi pwede. Basahin niyo yung kwento ng mga mga hari sa First King, Second King, Samuel, Chronica. May kita ninyo, may mga hari doon na naglingkod ng kalahating puso. No? May mga naglingkod ng kalahating puso. May mga hari na naglingkod ng buong puso. Ang gusto ng Panginoon buo. Hindi pwedeng may kaagaw ang Panginoon. Tama? Hindi pwedeng may kaagaw ang Panginoon. Kung babasahin natin, He is a jealous God. Di ba? So, hindi pwedeng may kaagaw siya. Basahin niyo Exodus 34, verse 14. Exodus 34, verse 14. Sister Beth, pakibasa. Exodus 24, tatay? 34. Sorry, hindi ko nalagay dyan. Okay, 34. 34 po. Verse ano po, tay? 14. 14 lang. Amen. Sabi niya po dito, huwag kayong sasamba sa ibang Diyos, sapagkat akong si Yahweh ay mapanahibughuing Diyos. Amen po. Okay, alam niyo sa English yan, pag binasa niyo yung English niyan, my name is a jealous. Nakalagay doon, ako ang Diyos na papanibiguin. Isa sa mga pangalan ng Panginoon ay sinasabi niya, He is a jealous God. Why? Why is a jealous God? Ayaw niya na may kahati sa puso mo. Diba? Kailan tayo? Kanta tayo ng kanta ng awit na sana dalawa ang puso ko. Meron ka ng sweetheart, gusto mo pa ng panibagong sweetheart. Gusto mo may nakikisaw-saw sa relasyon. Ang Diyos ayaw niya yan. God wants your heart 100% to Him. Amen? Hindi pwede. Hindi Nakita mo ba? pwedeng May binigay ako. kalahati lang. Hindi pwedeng paunti-unti ang binibigay mo sa Panginoon. Baon ka? Amen? Minsan natin sinasabi natin, for example, nagbibigay ka ng tithes Tinapon mo ba yung basura? or your offering. Hindi naman kinukuha ng Panginoon 100% sa iyo. But your 10% is just a representation of your 100%. Kung tapat ka doon sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan ka sa mas malaking bagay. Pero kung sa maliit na bagay, you are not faithful. Your heart is not 100%.
then how The can salt ants. God Kung ano-anong sinasabi mo sa akin, entrust lahat you ng gawain with mo a bigger thing? kinakalimutan mo sa Ano ba? bahay. So yun yung sinasabi po natin mga kapatid. Yung puso mo dapat 100%. You have to be like Okay. yung ugali ng Panginoon, gusto niya 100%. Amen? Gusto niya 100%. Okay. So, yan, no? Sana tayo. In Philippians chapter 3, 7 to 14. Pakibasa na. Tagalog na lang. Philippians 3, Tay. Yes, 7 to 14. Ayan. Purihin ng Panginoon, 7 to 14. Ang sabi po ng salita ng Panginoon. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay itinuturing kong walang kabuluhan ngayon. Oo, tinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinapalagay kong walang kabuluhan at itinuturing kong basura, makamtan ko lamang si Kristo. At lubos na makipag-isa sa Kanya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon, buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kaharian ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Umaasa ako man ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagtawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Purihin po ang salita ng Diyos. So tingnan nyo, si Pablo naiintindihan niya yung mensahe ng kalinhaga. The hidden treasure. Ito yun eh. Ito yun eh. Sabi niya, I had counted a loss for the sake of Christ. Ha? Kaya kong ibenta ang lahat na meron ako. Kaya kong iwan ang lahat ng meron ako para lang kay Kristo. Kasi natagpuan niya yung treasure. Napakahalagang kayamanan. So indeed, I count everything as lost because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. Okay? So, kino-consider ko na walang halaga ang lahat ng bagay. Makamtan ko lang yung napakahalagang kayamanan. Walang iba kundi ang Panginoon Jesus. Okay? Di ba? Ang ganda. Ang ganda yung mga verses na yan. That is the meaning. That is the meaning of the parable. The parable of the hidden treasure and parable of the pearl of a great price. Okay? So, number 9, is the cost paid to enter or possess the kingdom different for me than it is for you? Okay, nasagot na natin to kanina. Yung bayad ba ng pagpasok doon sa karian o pagkamtan ng karian ay magkaiba ba? For example, kay mayaman, mas malaki ba? Kung ako'y mahirap, mas konti lang ba ang bayad ko? Actually, tingnan nyo, in Matthew 10:39, pakibasa sa Tagalog. Matthew 10:39 po. Amen. Ang sabi po dito, ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito.
ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Amen po. Amen. So, that is the meaning of the parable. Amen. Iiwan niya lahat, ibebenta niya lahat, umuwi siya sa bahay niya, nakita niya yung kayamanan, umuwi siya sa bahay niya, binenta niya lahat ng kanyang ari-arian for the sake na makuha yung kayamanan na yun. That is, whoever finds his life will lose it, and whoever loses his life for my sake, for the sake of the kingdom, for the sake of Jesus Christ, will find it. Amen? Okay. Also in Matthew 16:24 to 26. Makibasa rin po. Matthew 16:24 to 26. Amen. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sino mang nagnanais sumunod sa akin, kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili? Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay?" Amen po. Di ba? So, napakahalaga ng treasure na yan. Okay. For all that mankind call treasure, why do you suppose the word places so little value on God's kingdom? Okay, iba-iba yung ating kayamanan. Yung iba dito, tinuturing nilang kayamanan yung kanilang bahay, kayamanan nila yung kanilang mga alahas, kayamanan nila yung kanilang sasakyan, or whatever material things in this world. Maaring your job, di ba? May mga kilala ko na hindi nila kaya ipagpalit yung kanilang trabaho. No? Tinawag sila ng Panginoon. For example, araw ng pagsamba sa Panginoon, ay sorry, hindi ako pwede kasi may trabaho. So you cannot, marami akong mga miyembro sa church na gano'n. Pastor, pasensya na, hindi ako naka-attend kasi pagod ako. Imagine na, papasok na maaga mula Lunes hanggang Sabado, papasok na maaga, alas 6 ng umaga, nakikipagbununan ng sasakyan dyan sa kalsada para lang makarating na alas 8 ng umaga sa trabaho. Okay? Pero pagdating sa church, alas 10 ang samba, alas 10 ang pananambahan, natutulog pa. Kaya niyang magsakripisyo para sa kanyang trabaho. Pero sa isang araw na hinihingi ng Diyos sa kanya para manambahan, hindi niya kaya. So, why so many people give little value on God's kingdom? Kaya pag sinabing kaharian ng Diyos, dapat we give it a high value. At saktong-sakto yung Matthew 6:33. Saktong-sakto yan. Seek ye first the kingdom of God. Why God wants us to seek for the kingdom of God? Because that is a high value. Amen? Merong mahalagang bagay, mahalagang kayamanan nandoon sa kaharian ng Diyos. Pero maraming tao hindi nakasumpong ng mga bagay na yun. Kaya mapalad yung mga talaga nagsasaliksik, mga kapatid. Mapalad yung mga nagsasaliksik. Mapalad yung mga napabilang sa kaharian ng Diyos. Mapalad yung kaya nilang iwan ng lahat para lang sa kaharian ng Diyos. Okay? Di ba? May mga tao na hindi mapagpatuloy sa Panginoon. Kasi nga, they are entangled with all their possession. Yung iba, sa relasyon nila. Okay? They are entangled with so many things. Kaya tama yung sabi ng Panginoon doon sa mayaman na napakahirap pumasok ang isang mayaman sa kaharian ng Diyos. Mas mabuti pa ang kamelyo
na pumasok sa butas ng karayon kaysa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Why Jesus is giving comparison for that? Kasi nga may mga tao na they cannot enter into the kingdom because they don't want to enter into the kingdom. Mas gusto nilang piliin o unahin yung mga bagay na kanilang tinatangkilik. Unlike doon sa parable na pinag-uusapan natin ngayon, they are willing to sell everything. They are willing to empty everything para lamang doon sa kaharian ng Diyos, para lamang doon sa napakahalagang kayamanan. Amen? And why do you think most find Jesus' requirements is offensive? O, di ba? Iba, na, Pastor, pasensya na, hindi ko kaya talaga umaten. Pastor, di ko kaya, Pastor, di ko kaya magbigay ng tithes kasi kulang pa sa pangkain namin. Di ba? Hindi nila nakita yung sinabi ng Panginoon. Subukin ninyo ako, kundi bubuksan ko ang durungawan ng langit para ibuhos ang lahat ng pagpapala. Tayo, di natin kaya o ayaw natin. Kasi we are not trusting God in our lives. Hindi natin nakita yung value na dapat mas malaki pala yung ibibigay ng Diyos kaysa doon sa ayaw kong pakawalan. Amen? Alam nyo, doon sa province namin, sa Abra, meron silang paraan ng paghuli ng monkey, ng unggoy. Ang ginagawa nila, para makahuli sila kasi maraming unggoy doon. No? Ang paraan nila para makahuli sila ng unggoy is binubutasan nila yung tawag dito, kalabasa. Kalabasa. Ang butas niyan, yung kasya lang yung kamay. Yung kamay na nakatiklop, yung kamay na hindi siya nakatiklop, yung kamay na nakabukas. Oh? Kasi mas maliit yun di ba? Pag isusuot mo yung kamay mo, yung kasyang-kasya lang. Pero pag inawakan mo na, tiniklop mo yung kamay mo, mas malaki siya eh. Mas malaki siya. So, sakto-sakto lang. Okay? Tapos merong pain sa loob. Naglagay ng pain sa loob. May pagkain or whatever. So, yung mga unggoy, lalapit doon sa kalabasa. Susuot nila yung kamay nila at kukunin yung pain. Simple, maliit na karne or saging siguro. Ngayon, mahuhuli na nila yung unggoy. Kasi yung unggoy, ayaw nilang bitawan yung nakuha nila doon sa loob ng kalabasa. So, siyempre mabigat yung kalabasa. Tatakbo sila ng tatakbo, madali na sila mahuli. Okay? Because ayaw nilang pakawalan. Simple lang. Pag binitawan nila yon, makakawala na sila. Hindi na nila mabibitbit yung kalabasa. Alam niyo, maraming Kristiyanong ganun. Maraming mga tao siguro sa atin na ganun. Ayaw natin bitawan kung ano yung tinatangkilik natin. Okay? Hindi natin nakita na mas mahalaga na merong bagay na ino-offer sa atin ng Panginoon. Amen? Okay. Sorry, medyo malakas siya tayo ng mga aso, no? Sa kapitbahay. So, why do you think most find Jesus' requirement is offensive and too high and needs to be lowered? Hindi. Hindi ilo-lower ng Panginoon yung kanyang standard. No? Hindi sabihin ng Panginoon, sige na, okay lang. Kahit 10% na napaglilingkod mo, okay na ako doon. Hindi. Gusto ng Panginoon 100%, mga kapatid. As long as we tightly to self-rule and self-preservation of our ego and even to our brokenness, we will be blind to light, truth, life, and the coming judgment. So a divestment, a separation, a death of all things that crowd, prop up, and fill the heart with corrupting and plastic, non-eternal treasure must take place. When you previously held as treasure must move over as the mustard seed, power of Christ come to dominate and permeate your whole being.
A complete realignment take place at the kingdom become first in the heart. So, ganun dapat. Yung kingdom, dapat siya ang pinakauna sa iyong puso. Hindi ibababa, sabi nga ni Sister Beverly, ang tao ang nagbababa. Okay? Ay, kung babasahin yung Romans chapter 1, di ba? Ang tao ang nagbaba ng kanyang sarili. Supposed to be, he was called na in siya ay ginawa in the likeness of the glory of God. Pero ibinaba niya yung kanyang sarili. Ha? Ano ibinaba niya kanyang sarili? So pagdating sa sexual immorality, oh, ang mga tao, 'di ba? Ang iba gusto nila may pagtalik, yung mga lalaki gusto nila may pagtalik sa kapwa lalaki. Hindi ba nagpapababa ng sarili 'yan? Hindi naman tayo ganun ginawa ng Diyos. Ang mga babae ganun din. Ha? Gusto nila may pagtalik sa kapwa babae. Oh, hindi naman 'yun ang design ng Lord para sa atin. Ang hayop nga, take note ang hayop, nakita na ba kayo ng hayop na babae sa babae, lalaki sa lalaki? Wala. Kasi kahit sila alam nila na hindi yun yung standard. Hindi yun tama na gawin. Pero tayo mga tao, ibinababa natin na mas masahol pa sa hayop o mas mababa pa sa hayop. Ang mga hayop nga, ang standard nila, hindi sila pwede makipagtalik sa kapwa nila lalaki o sa kapwa nila babae. Walang hayop, wala akong nakitang aso dito sa paligid namin na babae sa babae nakikipagtalik. Lalaki sa lalaki nagtatalik yung aso. Wala. Pero ang tao, binaban niya masyado ang kanyang sarili. Di ba? So, hindi nila naabot. So, yun, tama. True, masahol pa sa hayop. Okay? So, this must take place in order to be born into, set into, or enter into heaven's everlasting kingdom, which strange come as free gift. So, tandaan natin, yung pagpasok sa karya ng Diyos, that is free. Regalo sa atin ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na lahat makapasok sa kanyang karya. Okay, number 12. Name a few things in your life that was so valuable that you have been willing to sell, scream, save, sacrifice, and with joy, willingly experience loss in order to gain. Di ba? May mga times sa buhay natin na, okay lang, benta ko na yan para may makuha ko iba. Okay? No? Meron ako dating, may patalastas dati, hindi ko lang maaalala, pero pag sinasabi doon, luma mong gamit, benta mo na yan. I forgot. Parang meron na sa FB na ganun, na bentahan ng murang gamit. So, so ganun, no? Meron ba tayo na ranasan ba natin na may mga bagay sa buhay natin na mahalaga, pero willing tayo na mawala. Okay? Willingly, we have the joy willingly na mawala. To experience loss in order to gain. Okay? So tingnan natin, Romans chapter 8, verse 18. Pakibasa na. Romans 8:18. Konti na lang to. Konti na lang. Romans 8:18. Amen. Sabi po dito, yan, Romans 8. Ayan, Romans 8:18 po tayo. Yeah. Para sa akin, ang pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kalwalhatiang ipapahayag sa atin balang araw. Oh, tingnan nyo Yung nararanasan nating kapighatian, you cannot compare it with the glory na i-reveal ng Panginoon sa atin. Kung may mga nararanasan natin tayo pinagdadaanan dito, huwag tayong bibitaw. Kasi yung ibibigay ng Panginoon that is incomparable. Have you read Hebrew chapter 11? Si Abraham,
si Moses, yung mga heroes of faith, na iniwan nila yung mga bagay na meron sila para lang makamtan ng Panginoon. Di ba? Para lang makamtan ng Panginoon. Si Moses, sabi niya doon, he left the treasure in Egypt in order to gain the kingdom na promise ng Panginoon. Grabe, di ba? Tinawag na siyang anak ng hari. Kasi he was considered a prince of Egypt, si Moses. Kasi ginawa siyang anak ng anak ni Paraon. So, tagapagmana siya ng Ehipto. Pero tinanggihan niya yun. Tinanggihan niya. Mas gusto niya pa mag-suffer na kasama ang mga tao ng Diyos. Kaysa doon na tamasahin niya ang lahat ng kayamanan. Pero namumuhay siya sa kasalanan. Mas pinili niya yon. Mas pinili niya na tanggapin yung pagkatawag sa kanya ng Diyos. Dahil alam niya na mayroong pang mas malaking bagay na ibibigay ang Diyos sa kanya. So just like Romans 8:18. Amen? Also Philippians. Philippians siya na hindi Philippines. Nag-autocorrect. Amen. Philippians. Praise God. Philippians Sabi po 3:8. dito, Philippians 3:8, oo, tinuturing kong walang kabuluhan ng lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinapalagay kong walang kabuluhan at itinuturing kong basura, makamtan ko lamang si Kristo. Grabe. Di ba? Mga kapatid, sana ganyan yung ating desire. Ganyan yung ating kagustuhan na wala, yung mga bagay na meron tayo ngayon, basura yan. Of course, if we use it for the kingdom of God, then it will become a treasure. Right? Yung buhay na meron tayo ngayon, walang halaga kung wala tayo sa Panginoong Yesus. So, yung Philippians 3:8 na yan, talagang ibig sabihin, mas mahalaga yung pagkakilala talaga sa Panginoon. Because pagkilala natin ang Panginoon, mas lalo pa nating masasaliksik o matatagpuan yung mga treasure mula sa karya ng Panginoon. Alam nyo ba ang treasure? May mga kaibigan ako treasure hunter dito. Pag meron daw sila nakitang maliit na ginto, maliit lang, nyari 2 bara. Alam nyo, nakakasiguro sila na sa mga katabi nun, mga hahakbang ka lang ng 5 hakbang o 10 hakbang o 5 metro o 10 metro, ando doon yung iba na mas malalaki pa. Alam nyo, ganun din sa karya ng Panginoon, mga kapatid. Pag tayo ay nagpapatuloy sa kanyang karyaan, mas marami pa tayong i-reveal ang Panginoon na mga kayamanan. Marami pang ipaparanas sa atin ng Panginoon ng mga provision, ng mga pagpapala. Amen? O Hebrew chapter 2, 9-10. Pakibasa na. Amen. Hebrew chapter Sabi po, subalit alam nating si Jesus kahit na sa kaunting panahon, ginawang mas mababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kalwalhatian dahil sa pagdurusa niya sa kamatayan. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, niloob niyang si Jesus ay makaranas ng kamatayan para sa lahat. Sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa, siya ay ginawang ganap ng Diyos at nang sa ganon ay makapagdala siya ng maraming anak patungo sa kalwalhatian. Ito'y dapat lamang gawin ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay sapagkat si Jesus ang tagapanguna ng kanilang kaligtasan. Purihin ang Panginoon. Grabe, di ba? So he forsake everything. Even Christ, di ba? He forsake, iniwan niya ang langit, na-experience na lahat ng hirap sa kanyang pagpapakasakit para lang may mga maakay, para lang may makapasok sa kanyang kaharian. At napapabilang tayo, no? Sa ganung ginawa ng Panginoong Jesucristo. So the matchless worth of the kingdom of heaven is priceless. Of course, ano man na ipalit natin, hindi. Your heart is enough for it.
na ibigay mo yung puso mo sa Kanya. Kasi pag binigay mo yung puso mo sa Kanya, 100%, kahit hindi niya titingnan kung mahirap ka o mayaman ka. The important is your heart. So the offering of the kingdom's life and righteousness within it to fallen man is the majesty of the gospel of Jesus Christ. Note that Jesus does not list nor hype the majesty of his kingdom, but simply call it what it is, treasure and pearl of great price. Hindi niya hinipe tayo na, oh, halika dito, maraming blessing, maraming ganun. Hindi. He just call it treasure. Ang tawag nila doon, treasure and a pearl of great price. Ang nakakaintindi lamang yan, yung mga naghahanap sa Panginoon. Ang mga nakakaintindi lamang ng treasure, yung mga may Kristo sa puso nila. Ang mga nakakaintindi lamang ng treasure and a pearl of the great price, yung talagang gustong malaman o gustong makaranas ng lahat ng pagpapala ng Diyos sa pamagitan ng pagsasaliksik. Sabi ni Pablo, that I may know Him, na makilala ko siya palalo. Amen? Psalms 27 verse 4. Psalms 27 verse 4. Amen. Sabi po dito, Psalm 27 verse 4, Kay Yahweh ay isang bagay lang ang aking hinihiling. Iisa lamang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo niya habang buhay upang kagandahan ni Yahweh ay aking mapagbasdan at dooy humingi ng kanyang patnubay. Amen po. Grabe, yun lang ang gusto ni David sa kanya, yung tumira sa bahay ng Panginoon. Treasure na yon. Yung maglingkod sa Panginoon, treasure na yon. Yung ibigay niya yung kanyang buhay sa Panginoon, treasure na yon. Amen? Okay? So to those whose life is made content by money, good health, fine surroundings, social advantages, and enjoy the pleasure of sin, buy into the lie they are living the best life. Okay? Tandaan nyo di ba, usong-uso to sa social media. Pag malaki bahay natin, o kaya maganda kotse natin, post tayo ng post sa social media. Binabrag natin, pinagyayabang natin that we have so more money, we have a good health, we have fine surroundings, pero nag-enjoy sa pleasure of sin. Nasabi pa natin, I am blessed. Di ba? Kahit mga hindi Christian, basta meron silang mga material na bagay, sasabihin nila, I am blessed. Sabi ko nga sa inyo, even Satan can give you material things. But it doesn't mean that you are blessed. You are blessed by Satan, siguro. Okay? But if you are living in sin, then that is not a blessing from God eventually. Okay? So, sinasabi na iba, I have no need that cannot be met by myself. Walang bagay na nakamtan ko, kundi dahil sa sarili ko. So, the self-made man, this the call and cost to be Jesus' disciple is perceived as completely unnecessary, for they have gained the whole world and do not fear their loathing their soul. Makamtan man ang yaman ng buong mundo, pero mapahamak naman yung kaluluwa. So the cost of being Jesus' disciple can be seen as painfully high, or it can be seen as the bargain of a lifetime. At in a real estate, location is everything. Diba? Pag nag-real estate ka, pag bibili ka ng ari-arian, anong unang tinitingnan mo? Saan ang location? Okay? So ganun din, in a spiritual real estate, perspective is everything. So Jesus' parable reveals heaven's perspective. So ipinapahayag ng Panginoon doon sa parabola ng talinhaga ng hidden treasure and the pearl of a great price is just a kingdom of God. It is a perspective of heaven. And properly understood, we with joy sell, dispose all to gain it. Kaya mong iwan ang lahat para lang makamtan ang kaharian ng Panginoon. Philippians 2:8, binasa natin kanina. Yes,
Doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do not count them but dung, that I may win Christ. Yes, everything else is worthless when compared with the priceless gain of knowing Christ Jesus my Lord. I have put aside all else. Okay? So, our conclusion, the kingdom in which Jesus reigns is so completely soul satisfying and need fulfilling that the loss of all you have to attain, it is not loss at all. Amen po. Let us pray. Lord, salamat sa mensahe mo, Panginoon. Yung ino-offer mong kaharian sa amin, Panginoon, na kung saan ang Panginoong Jesus ang aming hari. That is a completely satisfying for us. Yung palang panalo na kami, Panginoon. Yung palang ay alam na namin na nakatagpo kami ng mamahaling kayamanan, natatagong kayamanan, mamahaling perlas. At alam namin, Panginoon, na kahit iwan namin yung mga bagay sa mundong ito, ay hindi namin kayang ipagpalit, Panginoon, ang Panginoong Yesus sa mga bagay na yun. Hallelujah. Salamat po, Ama. Ikaw po magpala sa bawat isa. Patuloy naming maintindihan yung mga talinhaga na tinuturo sa amin at bigyan namin ng halaga, Panginoon, sa puso namin. At maibigay namin yung buong buhay namin, buong puso namin, Panginoon, 100% bilang kapalit, Panginoon, ng mga bagay na nais mong ipahayag sa amin. Hallelujah. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.